Did you know na parang deja vu ang nangyari sa Miss International Queen last two standing for 2025 between USA and Cuba? Kung mapapansin nyo kasi dito sa baba, yung Miss International Queen kagabi na last two standing, silang dalawa yan. And then, during the finals night, na-realize ko na si Cuba pala ang talagang pinakamahigpit na kalaban ni Miss USA na tila bang siya pala ang dark horse. As a pageant fan, this is my review and analysis sa conclusion ng Miss International Queen 2025. Let us begin with the top 3 winning answers. Unahin natin si Miss International Queen USA. Ang napansin ko sa kanyang pagsagot is very kalmado, very relaxed. Pero ramdam mo talaga yung confidence na straight from the heart talaga yung mga sinasabi niya. So that's what makes her stand out. Kasi alam mo yung genuineness ng kanyang mga sinasabi. Tapos alam niya yung sinasabi talaga niya basing from her real life experience as a person, as a transgender. So lahat na experience niya at dito niya talaga nilalahad yung kanyang istorya ng buhay niya. Kaya siya nanalo. Pagdating naman kay Cuba bilang first runner-up, ang galing talaga ng pagka-deliver niya ng sagot. Very straightforward, walang pakeme-keme, hindi siya going around the bush. May conviction yung sinasabi niya. Kaya lang nakulangan ako after nag-upload. Siguro dahil na-distract siya, dahil meron nang nag-upload habang hindi pa niya tinatapos yung sagot niya. Tapos biglang hindi niya tinuloy. Kaya sabi ko, sayang. Sana tinuloy-tuloy niya yung sagot niya. Kay Miss Vietnam naman as second runner-up, magaling din siyang sumagot. Marami din siyang ideas na gusto niyang i-express, gusto niyang i-share, pati yung mga life experiences niya related to the question na ganun din. Ano yung mga conflict na na-encounter mo at paano mo siya babaguhin, mga ganun. So, yung translator, nabilib din ako kasi lahat ng sinabi ni Miss Vietnam na-translate niya, no? Yun nga lang kasi, yun ang difference kapag may language barrier. Kahit na gusto mong sabihin yung gusto mo, hindi mo masabi kasi kailangan mo pang i-translate sa utak mo yung tamang term para hindi malito yung mga judges. So pati ikaw malilito ka sa mga sasabihin mo rin. Pagdating naman sa rampahan, unahin natin kay USA. So mapa swimsuit man or sa gown competition, mapapansin mo talaga yung pagka-relax niya. Kalmado pa rin siya. However, there is a commanding stage presence na komportable talaga siya kahit na ano yung ipapasuot mo, kahit na anong styling, kahit na anong makeup ang gagawin mo sa kanya. As in, always on the go siya at kaya niyang ipaglaban talaga. Pagdating naman kay Cuba, makita mo na this is the better version kaysa i-compare mo sa kanyang national pageant stint na longer hair na brunette. Dito, blondie na siya, tapos nag-complement sa skin tone niya, sa ayos niya, tapos lahat no, naging mas open siya, in which talagang mas maganda naman yung aura niya ngayon. Ang napansin ko din kay Vietnam is all about her vavaihan na persona na parang Betty Boop yung eksena niya dahil sa red gown tapos yung hairstyle na hindi naman nila kinulayan. Parang mas fierce yung eksena niya dito. And then, medyo bubbly yung personality niya na pa tweetams. Yun yung gusto ko din sa aura niya. Congratulations din sa representative ng Philippines na si Ana Patricia Lorenzo kasi naka top 6 siya. And hindi biro makapasok sa top 6 kapag nasa international pageant competition ka. Sa dinami-dami nilang sumali tapos napa top 6 ka, big achievement yan. Hindi lang para sa kanya kundi para rin sa Pilipinas. So, ang top 6 dito ay si Cuba, Ecuador, Laos, Philippines, USA, and Vietnam. Pagdating naman sa top 12, uulitin ko din yung kasali sa top 6, no? So, sina Brazil, Cuba, Ecuador, Japan, Laos, Malaysia, Nicaragua, Philippines, Thailand, USA, Venezuela, at Vietnam. So in alphabetical order siya nung in-announce. Balikan natin yung top 2 last standing between USA and Cuba. So as you can see here in this picture sa ibaba, sila yung last 2 standing ng Miss International Queen 2025, o di ba? And then dito sa taas, last 2 standing din pala sila dito sa Miss International Queen USA.
So as you can see, merong difference, no? So palitan natin yung picture. In here, makikita nyo si Cuba. And doon sa kanyang national pageant, by name pala yung eksena nila. So, Olivia yung nakalagay sa kanyang sash. So, yung itsura niya sa national pageant niya ay longer yung hair niya, tapos brunette yung atake niya or yung eksena niya. And dito sa international pageant, ni-represent niya yung Cuba and then iniba niya talaga. Parang total renovation. Yung hair niya is blonde, tapos short, tapos biglang kuminang doon sa skin niya, no? Nag-complement sa bagong hairstyle niya. Eto pa, kapag i-analyze mo yung mga meaning ng question, mukhang iisa lang ang tinutumbok niya. Kumbaga, for example, what is the conflict that you have encountered in your life and how are you going to surpass that conflict? Mga ganyan. Pero paiba-iba lang yung terminologies, yung mga, basta yung length of sentence. Pero kung iisipin mo, iisa lang ang gusto niyang tanungin sa'yo. Yung problema at paano mo malulusutan. And dito mo talaga makikita kung paano sagutin yung tanong, no? Meron kang mapapansin na sagot na coming from the heart talaga, basing from the experience. Meron din yung isa na straightforward talagang sumagot. And then, meron ding isa na medyo naguguluhan or nagiging salad bowl na. Nagiging salad na yung kanyang mga answers. So, depende talaga sa'yo kung paano mo tumbukin yung sagot. And dito mo mapapansin talaga kung gaano ka-confident yung mga candidates na sagutin yung answer. At ang nanalo ay yung candidate na kalmadong sumagot, tsaka ramdam mo yung confidence power niya kung paano niya sagutin yung tanong. Kaya congratulations to the winners and sa mga finalists sa Miss International Queen 2025. And sa tingin ko, deserve nila ang kanilang mga placements. Yung winner, first runner-up, second runner-up, yung top 6, tsaka top 12. And nagustuhan ko yung version na to ng Miss International Queen 2025 kasi walang masyadong drama. Kung meron man siguro, mild lang siya. Hindi yung talagang agaw eksena talaga. Tapos, yung mga representative ng mga each country, sineshare nila yung mga experiences nila personally na nagkaroon sila ng bullying, tapos discrimination, yung iba naapektuhan yung trabaho nila, naging homeless, mga ganyan. So bilang me, as a member of the LGBT community, nakaka-relate din ako sa mga personal experiences nila kasi me myself, naka-experience din ng bullying, na discriminate din ako, hindi lang isang bilang miyembro ng LGBT kundi pati rin miyembro ng minority. So parang same yung pinagdaanan namin at pinagdadaanan pa rin namin hanggang sa ngayon. So yes, this is my review, pageant review ulit after how many months. Mas lalo na ngayon, pageant season na. So I hope na magkakaroon ako ng time kasi malapit na rin yung training ko, baka magiging busy ako, but from time to time magkakaroon ako ng pageant review. So kapag nagustuhan nyo ang aking review, mag-follow lang kayo at subscribe. That's all guys. Thank you and have a nice day.